Ngayon, ano man po ang mangyari, meron pa ba, Attorney Harold, na pamamaraan para magkaroon ng boses ang ating taong bayan pagkatapos nitong impeachment? Attorney Yvette, are you suggesting a people power revolution? Hindi Ayan yung mga nag-iinit na natin mga kababayan katulad ko. na. Na gusto namin ng pagbabago ngayon pa lang. Gusto mo bang matanggal si BBM ngayon pa lang? Yes! Gusto nyo na bang matigil ang korupsyon ngayong araw na lang ito? Yes! Sayang impeachment sana yun, hindi ba? Yes. Yun lamang ang tanging paraan na ibinigay ng ating konstitusyon para sa atin na maayos intra-constitutional. Pero ipinagkait pa nila sa atin. Pinipilit ba nila tayo na mag-avail of extra-constitutional process? Gusto ba nila mag-take up arms tayo? Or diskarte yan ng mga makakaliwa? Or gusto nila people power revolution? Yeah, pare! At any rate mga kababayan, kung sabi nga ni Atty. Yvette, kung paabulin natin to sa 2028, alam na ninyo kung sino ang iboboto ninyo at huwag ninyong iboto itong mga kurap na ito na nasa administrasyon at mga kakampi nila. Ilista ninyo kung sino ang mga kakampi nila, senador, mga congressman na tumatahimik ngayon. Sabi nga ni Miss Penny, mga pipi itong mga ito. Mga pipi, bingi sa Ingles, dumb. Sabi ko nga, hindi lang pipi, mga pepe. Sa mga pepe na gusto ko, ang gusto ko lang na pussy ay yung sa ex-girlfriend ko at si Meow Meow. Sila lang ang pusa na gusto ko. Pero lahat ng mga nasa administrasyon na ito, mga pepe. Beep, beep. Huwag niyo ikakat, wala tayong reservation. Attorney Harold, if impeachment exists to protect the people, what does it say about the system when the protection is blocked? Just what like they did to the Magnificent Seven. It's corrupt. Hindi ba obvious na corrupt na sila to begin with? Kung corrupt ka sa una, corrupt ka rin sa pangalawa, sa pangatlo, and forever. At sinasabi ko sa inyo, corrupt itong si BBM at ang kanyang administrasyon. Corrupt sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, umamin na sila ang may kasalanan, corrupt pa rin sa pagbibigay ng pabor sa taong bayan para maipakita ang kanilang totoong pananagutan. Attorney, why does that make our cause more necessary, not less? Obligasyon po ng taong bayan na magsalita laban sa mga masasamang mga elemento sa ating lipunan. As a matter of fact, kapag tumahimik po tayo, complicit po tayo sa mga kalokohan na ginagawa nila sa atin. Sabi nga nila, silence is being complicit to evil. Ngayon, alam na natin ang lahat ng impormasyon. Obvious naman, di ba? Na sila ang may kasalanan. Obvious naman na si BBM ay nakinabang. Obvious na may graft and corruption and plunder. Obvious under sa ating konstitusyon na dapat siyang matanggal through impeachment, through graft and corruption. Kapag hindi pa tayo nagsalita, baka sa bandang huli, tayo rin ang masisisi. Kaya taong bayan, obligasyon natin ngayon na hindi bitawan ang laban na ito. Samahan niyo kami, please. Tama. Ang galing ni Attorney, no? Tama lang talaga yung ating paninindigan that it's always the fears that will kill us all. So total, pinapatay naman tayo ng harap-harapan, nababalahura ang ating bansa, ang ating batas, ang ating demokrasya, at yung ating pong hustisya nawawala. Bakit hindi na lang natin suportahan yung mga naninindigan at walang takot talaga nagsasalita para ipaglaban at maitayo muli ang dignidad ng ating bansa? At alam mo, si Attorney Archbishop is very young, a young lawyer, a fighter. So, isa lang naman ang hiling natin eh. Ipakita natin ang suporta sa kanya para mas lalong manindigan siya. Kasi yung iba, sobrang talino, pero pipi, nakatahi yung bibig. Anong saysay ng iyong talino kung wala ka namang binubuga? Diba? Kung magpapalapad lamang lagi ang ating talagang sadya para tayo ay maging sikat at malakas sa kung sino man, sana po, isipin natin na tayo ay nakaupo dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng taong bayan. Naging opisyal po tayo ng gobyerno dahil meron tayong pinanindigan at ipinangako sa taong bayan. And that's the reason ibinigay nila ang biyaya na boto para ikaw ay makaupo. Pero ano po yung ginagawa natin ngayon? Kaawa-awa naman ang ating bayan. Huwag tayong magpabaya na ito'y pamigay na lamang. Pati po yung ating tawag sa yung ating kalayaan, kawawala na. Ang ating batas, binibend na parang lata na hindi matibay. So sana naman, alam ko maraming naninindigan. Pero makasama natin ng boses. Kapag nakita natin naninindigan yan, sa kahit na anong radyo, pupunta tayo kung kaya natin. Kung hindi man,
through social media, we can help. Just like the bloggers who are with us today. Thank you very much from the bottom of our hearts. Sampu po ng aming mga kasamahan sa PDP, alam niyo, lahat kayo dito, sasabihin ko na, taas na namin pinagmamalaki. Lahat ng vlogger na makikita niyo dito, sikat. Yeah. Pero, walang bayad dyan ha. Walang bayad dyan. Basta kami dito, kape at pandesal, overflowing. Pero alam mo, sabi ko nga, attorney, wala akong binabayaran dito. Baka may maningil sa inyo paglabas ng bungo sa akin. Pero wala talaga. At ibibigay ko ulit ang floor kay Attorney Yvette, ang ating moderator. Alam kong marami pang nasa bulsa niyang katanungan. Marami. We will take advantage of yung presence po ni Attorney Harold. Dahil Oo. bihira po to. Alam niyo, yes, without thinking, sumagot ka agad siya na pupunta siya. Because this time, ito mga small sinasabi nila, mga hindi naman ganun kasikat. Lahat ng taong gustong malaman ng katotohanan, pupunta at pupunta sa lahat ng may makikita silang naninindigang tao. Katulad ni Attorney Harold. Dati napapanood ko lang siya eh. Ang kinakalaban niya parang Comelec. Talagang, I really admire him. At talagang meron respeto ko talaga. Sabi ko, sa kailan ko kaya ito makikita? Kaya nung nag-text ako sa kanya, nakikita ko siya, laging akala ko nagwawala lang siyang ganun. Pinakita ko mabuti, ba may laman? Tapos sa bugado pala. Akala ko siya yung lagi pumupunta sa entablado para sa rally. Pero you need to listen, word for word, because may laman po lahat ang sinasabi ng Attorney Speech. Yes. Sa PDP laban, hindi naman namin minamaliit ang pangkalahatan. Pero unang-una namin talagang nire-request na makadaupang palad. Yung may laman na maglalatag sa taong bayan ng katotohanan. Di ba? Always remember, paulit-ulit ko pong sinasabi that the fears will kill us all. Kaya kung ano man ang inyong paninindigan, takot kayong lumantad, pag may naninindigan, akin pong sama-samang suportahan. Attorney Yvette? Yes. Kaya nga, hindi ba, sa pabungad pa lang ng pagpapaliwanag ni Attorney Harold, sinabi niya, ang impeachment po ay isang political exercise. Politika po ito. Kaya nga po sa mga nakikinig ngayon, importante po talaga ang boses ninyo pagdating sa botohan, pagdating ng eleksyon, kung sino ang inyong iluluklok. Dahil ho, yun lang ho ang isa sa inyong pamamaraan para madinig ang inyong boses. Ngayon, kung yung mga niluklok ninyo, hindi naman pala dinidinig ang inyong boses, mag-isip-isip na po tayo sa susunod na eleksyon. Kaya nga po, no, maganda, okay lang na hindi ho na-file yung third impeachment complaint. Nakadesenyo na ho yan sa plano ng Panginoon. Bakit? Kasi dito ho sa mga nag-file, makikita po ninyo doon sa mga kanilang nire-represent, lalong-lalo na po dito sa pangalawang impeachment complaint na inendorso ng Makabayan Black. Makikita po natin kung yung mga nag-endorso ba ay pinag-aralan yung reklamo bago nila inendorso. Pinag-aralan din ba nila yung ebidensya bago nila ito inendorso? At kung ito ay makakaabot din sa plenaryo. Doon pa rin, kung sakasakali pagpala rin na umabot ito sa plenaryo, madidinig ng mga Pilipino ang kanilang mga boses sa kanilang kinatawan kung paano sila boboto. Ano-ano ang mga partido na maninindigan para sa issue na dinala nitong mga nagre-reklamo. Hindi naman po, ang iniisip ko po ay ang darating na 2028! Democratic process pa rin. Democratic process pa rin po tayo, sir. Anyway, so, yan po sana ho malinaw po, no, na maraming proseso po na pinagkaloob sa atin ng ating saligang batas para ho mapanagot natin ang ating mga opisyales at para rin ho magkaroon ng tamang proseso. Hindi lamang po sa pamamagitan ng impeachment, kung hindi sa pamamagitan ng ating boto tuwing eleksyon. No? Sana po maging maliwanag po at mas maging mapagmasid tayo kung ano ho ang ating mga karapatan na nakapaloob sa batas.